Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalayat masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia and Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin na muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inuluklok ang haring marangal.
Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion. Aking hiyahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at mula ngayon, ako naman ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Pag-ibig mong anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkod at katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Pinangakuan tayo ni Jesus ng tahanang magpakailanman. Yung ebanghelyo natin ngayon, madalas nating naririnig sa misa sa patay upang ipahiwatig sa atin, ipahayag sa atin na merong tahanang naghihintay sa atin sa kabilang buhay, sa kaharian ng Diyos, na inihanda sa atin ng Panginoong Jesus. Pero ang tahanang pangako ni Jesus, hindi lang ito basta tirahan. Ito ay higit pa sa tirahan lamang. Katulad din naman ng mga tahanan natin. Iba ang bahay, iba kapag sinasabi nating tahanan. Yung bahay, diyan tayo nakatira. Pisikal na tinitirhan natin. Pero pag sinabi nating tahanan,
ito ay higit pa sa bahay lang na tinitirhan natin. Pag sinabi nating tahanan, ito yung miyembro ng pamilya na nagmamahalan at nagmamalasakit sa isa't isa. Sa tahanan, minamahal tayo at tinatanggap tayo. Sa tahanan, nakakaranas tayo ng kapanatagan at ng pagkopkop. Kaya yung tahanan, ito yung mga kapamilya natin na nabubuklod sa pagmamahalan. Matatawag nating tahanan ang isang bahay kapag kayong nakatira roon ay talagang nagmamahalan, nagkakaisa, nagkakasundo, nagkakabuklod. Merong mga bahay na hindi tahanan. May mga tao, ang tahanan nila ay hindi sa pamilya nila, hindi dun sa bahay nila. Ang tahanan nila ay kung saan nakakaranas sila ng pagtanggap at pagmamahal. Ganon din ang pangakong tahanan ni Jesus. Hindi lang ito basta tirahan balang araw. Higit pa ito sa tirahan lamang. Yung tahanang pangako ni Jesus, nagsisimula nating maranasan ngayon pa lang, lalo na sa puso natin. Sa pagtanggap natin sa Panginoon sa puso natin, nararanasan natin ang Kanyang pagpapatawad at ang Kanyang pagmamahal. Pag tayo ay tumanggap kay Jesus, yung puso natin nagiging tahanan niya. At tayo rin naman, nagiging tahanan natin ang puso ng Panginoon. Pag sinabi nating tahanan, yung pagmamahalan natin sa ating Panginoon, yung relasyon natin sa Kanya, na siyang gumagabay araw-araw ng buhay natin. Wala tayong desisyon, wala tayong pagkilos, kahit ugali at pananalita natin ay nakaugnay kay Jesus na nananahan sa puso natin. Bawat nananalig at nananampalataya sa Panginoon ay nagiging tahanan ni Jesus. Minsan sinabi rin ni San Pablo na si Kristo ay nananahan sa Kanya. Si Kristo ay nabubuhay sa katauhan niya. Ganon ang tahanan. Kapag ang Panginoon nanahan sa puso natin, tayo rin nakakatagpo ng tahanan sa Kanya. Ang puso niya ay nagiging tahanan natin. Lalo nating nararanasan ang tahanang pangako ng Panginoon pag ibinukas din natin ang puso natin sa kapwa natin. Lalo na kapwa nating nangangailangan ng ating kalinga, ng ating malasakit. Sa kapwa rin natin nararanasan yung tahanang pinapangako ng Panginoon. Tayong nagkakabuklod bilang magkakapatid kay Kristo, nararanasan natin ang tahanan ng Diyos. Ganyan tayo dapat maging bilang isang simbahan. Ang simbahan ay tayo. Ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Nananahan ang Diyos sa atin. Tuwing tayo ay nagkakabuklod, nagkakaroon tayo ng ugnayan bilang magkakapatid. Pag tayo ay tumatanggap sa isa't isa bilang magkakapatid kahit sino pa man tayo, tuwing nagpapatawad tayo ng ating kapwa, tuwing inaayos natin ang mga alitan natin, kapag pinagdurugtong natin ang mga puso nating nahihiwalay sa iba't ibang kadahilanan, kapag tayo'y nabubuklod sa pag-ibig, nagiging tahanan din tayo ng Diyos. Ito rin ay misyon natin sa mundo. Gawin natin bawat komunidad, bawat pamilya, ang buong mundo, maging tahanan ng Diyos sa pamagitan ng pagturing natin sa isa't isa
bilang magkakapatid. Kaya nga itong ebanghelyo na ito malapit sa puso natin. Alam natin ang kahalagahan ng tahanan. Hindi lang bilang tirahan, kung saan tayo ay mamahalin at tatanggapin. Bagamat ito'y pangako sa atin ni Jesus, ito rin ay misyon natin bilang Kristiyano. Gawin nating tahanan ng Diyos ang mundong ito. Kung saan tayo naroroon, sino man ang ating nakakasalamuha at kasama sa buhay, ay maranasan nawa natin ang pagiging tahanan ng Diyos. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamagitan ni Jesus ay naghanda ng tahanan para sa atin sa langit. Ating itugon sa bawat kahilingan, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamalaan naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at manatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at mga mabibigat na pinagdaraanan sa buhay. Ipanalangin din natin ang mga kapatid nating nakikiisa sa misa natin sa pamagitan ng online mass, lalo na rin ang mga may sakit at mga nakatatanda na wala ng kakayanang makarating ng simbahan. Ipanalangin din natin ang kahilingan ng mga kapatid nating naghahandog ng pamisa sa ating pagdiriwang ngayon. At ipanalangin din natin ang mga personal nating kahilingan. Panginoon, tulungan mo kaming ibukas ang aming puso upang ito'y maging tahanan mo. At sa aming pagbubukas ng aming puso sa iyo at sa aming kapwa, kami rin nawa ay manahan sa puso mo. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos,
mabilang. Tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo't kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng makaloob mong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat, tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang lagi kong kausap, ikaw ang laging tinatawag, gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Kristo, Kristo, Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan
upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Reyna